Gusto mo bang sumagana at maging successful this 2025? So sabi po dito sa Psalm 1, binibless ng mga taong ayaw sa advice ng masasama, hindi sumusunod sa example ng mga makasalanan at hindi nakikijoin sa mga nanlalait sa Diyos. Umpisa-umpisa pa lang, sabi dito, sino daw ang mga binibless? Ang mga taong ayaw sa advice ng masasama. So this 2025, alam na po natin, hindi tayo hihingi or lalapit sa advice ng masasama, or kung alam natin na mali, hindi natin yun gagawin. Kasi may pangako si Lord, binibless ang mga taong hindi gumagawa ng mga masama. At ano yung pangalawa? Yung mga tao daw na hindi sumusunod sa example ng makasalanan at hindi nakikijoin sa mga nalalait sa Diyos. Alam niyo po, hindi porket ginagawa ng karamihan ay dapat na rin natin gawin. Hindi porket trending siya or uso, pero alam nating mali yun at hindi yun ayon sa salita ni Lord at sa kalooban niya, hindi po natin dapat gawin yun. Kasi sabi dito, hindi tayo dapat sumunod sa example ng mga makasalanan. Instead, masaya siya pag sinusunod niya ang batas ni Lord sa umaga at gabi, inaaral niya yun. At kapag ginawa daw natin to, binasa daw natin ang salita ng Lord, inaral, mineditate, at sinunod. Sabi po dito, ano daw ang mangyayari sa atin? Ano magiging epekto? Para daw tayo magiging puno na nakatanim sa tabi ng batis, namumunga ng sakto sa panahon, at hindi natutuyo ang mga dahon. At lahat ng ginagawa niya, successful talaga. Di ba napakagandang pangako nito mga kapatid? Dito po natin makikita yung sinasabi ko po na conditional promises of God. Sabi dito, yes, magtatagumpay lahat ng gagawin mo. Pero para mangyari yon, ito po ang kailangan natin gawin. Kailangan pala nating itanim ang ating mga buhay sa salita ng Diyos. At kapag ginawa daw natin yon, sabi dito, lagi kang mamumunga, hindi matutuyo ang mga dahon mo, at lahat ng gagawin mo, successful talaga. At congratulations kung isa ka sa mga nag-decide this year, I will invest in my own Bible, in my personal Bible. I will start reading the Word of God. I will meditate on it day and night, and I will declare it. I will obey it. At alam mo, kapag ginawa mo yun, kapatid, pwede mo i-claim yung promise na to. Hindi ako mauubusan, palagi akong magbubunga, at lahat ng aking mga gagawin ay magiging successful talaga. Kasi alam niyo po, kapag nagbabasa tayo ng Bible, nakaka-receive po tayo ng specific instructions, guidance, wisdom. So, hindi tayo basta-basta nagde-decide ng kung ano lang, yung gusto ko lang, o saan ko, anong gusto kong gawin, saan ko gustong pumunta. May wisdom tayong nare-receive mula sa binabasa natin. At dahil doon, nakakaiwas po tayo sa temptations, makakaiwas tayo sa wrong decisions, makakaiwas tayo sa mga kasalanan. Kasi kung inuna nating nagbasa ng Word ni Lord, inuna nating makinig at makareceive ng instruction, ibig sabihin, makakaiwas tayo sa paggawa ng mali. Malalaman natin kung ano yung tamang decision, tamang direction na dapat nating puntahan, gawin, patunguhan next 2025. So alam nyo, less stress din yon. Lesser stress, less pressure, less worry, less fear. Kasi kaya lang naman tayo nagkakaroon ng fear, worry, stress. Kasi hindi natin alam kung ano yung pupuntahan natin, hindi natin alam kung ano yung gagawin, hindi natin alam kung ano yung future. Walang promises, hindi ka na-assure kung ano yung pangako ni Lord. Pero every time na pinupuno mo yung sarili mo ng mga promises, ng mga words ni Lord, ng mga encouragement, ng comfort na nagagaling sa salita niya, tumitibay ka, lumalakas yung pananampalataya mo, nakaka-receive ka ng hope, nakaka-receive ka ng wisdom, and alam nyo, every good thing, every spiritual gift and blessing has been given to us. Kunin mo na lang, kailangan mo na lang i-meditate, kailangan mo na lang angkinin, kailangan mo na lang namnamin. Araw-araw, imbis na problema yung paulit-ulitin mo sa isip mo, ito, ulit-ulitin ko sa isip ko, itong nabasa ko sa Psalm chapter 1. Palagi ako magbubunga, lahat ng gagawin ko yung magiging successful, i-bless ako ni Lord kapag sumunod ako sa Kanya, hindi ako nakiayon sa masama, at mineditate ko ang salita niya. This is the true key to living a successful, prosperous, abundant life this 2025. Huwag po nating ipagkatiwala ang ating buhay, yung future mo, sa mga maling katuruan,
na nagsasabing dito ka, gawin mo to, suswertehin ka, yayaman ka, pagpapalain ka. Huwag niyo pong ipagkatiwala, mga kapatid, yung future nyo sa mga baraha, sa mga pampaswerte, sa mga tarot card, sa mga manghuhula, kasi iisa lang naman po ang may alam ng ating future. At sabi po yun sa Jeremiah 29:11, iisa lang ang may alam ng ating future. At sino yun? Si Lord na siyang may likha sa atin. Hindi ba kung sino yung gumawa, siya rin ang may alam? Kaya wag po tayo magtiwala, wag mong ilagay ang tiwala mo, ang pananampalataya mo, at yung confidence mo sa mga bagay dito sa mundo, sa mga bagay na nagbabago. Ilagay mo ang tiwala mo, yung hope mo, yung faith mo, at confidence mo kay Lord at sa kanyang mga salita, sa kanyang mga pangako na kahit kailan ay hindi maglalaho at hindi magbabago. Sa inyong lahat, sa ating lahat na pipiliin, this 2025, magbasa, mag-meditate, panghawakan yung mga promises ni Lord. I decree and I declare that you will never run dry, that you will always bear fruits. Your leaves, yung mga dahon mo, yung mga gagawin mo, hindi yan matutuyo, hindi ka magkukulang, and everything you do will be successful and prosperous in the name of Jesus.